Good evening, family. Good evening. March 19, 2026. Ang pabagat po ng babasahin natin, manatili kayong malaya. Galatia 5:1 hanggang 15. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag ng papaaliping pangmuli. Akong si Pablo ang nagsabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala nyo si Kristo. Binabalaan ko ang lahat ng taong nagpatuli, tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, inihihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo. Naunawaan niyo ba? At napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. So maraming nagtuturo, di ba, na pinipilit yung kautusan, yung salita ng Biblia. So ganito pala yun. Sinasabi ng Biblia na napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Ulitin natin, 5. Kami umaasa maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung isang tao ay tuli o hindi. Mahalagay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Maganda na sana ang inyong pagtakbo. Sino ang humarang sa inyo? Pagsunod sa katotohanan. Hindi kayo hihikayatin ng ganyan ng Diyos na tumawag sa inyo. Ang sabi nga, napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng harina. Maniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa bagay na ito. Dahil ang ating Panginoon, dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon, ay natitiyak ko parurusahan ng Diyos ang mga sinumang nanggugulo sa inyo. Mga kapatid, kung talagang mangangaral pa ako na kailangan ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung iyo'y totoo, hindi na sana nila ikinagagalit ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. At kung nanggugulo sa inyo, ay huwag lamang patuli, kundi tuluyan na nilang putulan ang sarili nila. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. So unawain niyo itong kasunod na to. Sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap. Yung lahat doon ng kautusan na nakasulat sa Biblia ay nauwi sa isang pangungusap. Ibig sabihin, yung 10 naging isa.
Halimbawa, yung 10 utos, naging isa. O kaya lahat ng nakasulat na kautusan dito mula umpisa, naging isa. Ito yun. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, hindi na natin kailangan pagtalunan yung buong. Hindi na natin kailangan paghirapan yung mga kung paano susundin lahat ng nakasulat dito mga kautusan. Dahil nga lahat ng kautusan ay nauwi sa isang pangungusap. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo baka matuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Yun, ibig sabihin, dahil sa dami na nagtuturo ng Biblia, sinabi ni Apostol Pablo na ikinumpara yung mga nagtuturo na parang nagkakagatan. Ibig sabihin nun, parang nagdidebate. Ibig sabihin, nag-aaway sila sa tungkol sa salita ng Diyos. Kaya, sinabi ni Apostol Pablo na para kayong mga katulad ng mga hayop. Kung nagkakagatan kayo, ibig sabihin, nagpupukulang kayo ng mga salita ng Diyos. Malino naman na dito sinabi na ang lahat ng kautusan ay nauwi sa isang pangungusap. Sana maunawaan niyo yung sinasabi ko, ano? Maraming salamat po sa lahat ng mga bagay. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, sa espiritu at sa laman. Ingatan niyo po ang mag-iingat sa amin at pagpalain ng lahat ng magpapala sa amin sa pangalan ni Jesus. So maraming salamat po.